Tamang-tama lang yung kanyang coatings. Dahil to sa ating ginawang wet dry method. Yan. Tikman natin mga kabitsin na. Grabe. Ang crispy. Gusto mo bang makuha ang ganitong klaseng texture ng fried chicken? Yun bang pagkagat mo ay sobrang crispy at syempre yung loob ay sobrang juicy? Maraming nagtatanong sa atin kung paano nga ba magluto ng crispy at juicy na fried chicken. Madalas kasi na video ko ay mga putol-putol lang at hindi makuha ng iba. So ito na mga kabitsin, request granted po. Happy 200,000 followers. At ito, isi-share ko sa inyo yung aking recipe. So dito nga ay meron akong nakahiwa na 2 kilo na manok. Nilagyan ko lang ito ng mga pampalasa at kung gusto nyong malaman yung ating inilagay ay panoorin nyo po sa dulo ng ating video. Oops, baka i-skip nyo agad ha, pumunta agad kayo sa dulo. Siyempre, dapat yung panoorin step by step para hindi na kayo magtanong at malaman nyo talaga kung paano magluto ng masarap na fried chicken. Ito palang recipe na ito ay gamit ko kapag mayroong mga handaan dito sa amin. Kaya ito yung aking ginagamit kasi mas improvise siya at mas masarap. Pwede rin itong gamitin sa pang negosyo. At after ko nga gumawa ng marinated chicken ay naglagay na ako ng harina para sa ating breading mix o yung ating pangcoat sa ating fried chicken. Naglagay lang ako dito ng 4 na cup na harina at ang gamit ko pala ay 3rd class na baby panda. Naglagay din ako dito ng 1 cup na cornstarch. At syempre nilagyan ko rin ito ng mga pangpalasa. Bale, ang ratio nga ng ating ginawang breading mix ay 4:1. Kung maglalagay kayo ng 1 kilo na harina ay maglagay din kayo ng 250 grams na cornstarch. At kayo na pong bahala kung gusto nyong sundin yung ating ginawang pampalasa at kung gusto nyo itong malaman ay panoorin nyo lang po sa ating video. Dito nga ay nagpainit na rin ako ng mantika at ang gamit ko palang mantika ay palm oil. Kumuha din ako ng 1 cup sa ating ginawang breading mix at nilagyan ko ito ng 1 cup na tubig at hinahalo-halo ko lang po para gawin ang ating butter mixture. Kayo na pong bahalang magtansya kung gaano kadami yung inyong gagawin, pero sa akin ito lang kasi kaunti lang naman yung aking lulutuin. So ganitong consistency ay okay na po. Maraming klase ang ginagamit na method sa pagluluto ng fried chicken. Meron namang tinatawag na dry wet dry method, meron ding wet dry method at meron ding wet dry wet method. So dito kung napapansin nyo ang atin pong ginagamit na method ay wet dry method. Bale double coat po ang ating gagamitin. So ang ganitong method ay wet dry method. So ang ating first coat ay yung ating ginawang butter mixture. So yan po ang wet method. At after nyan i-coat natin siya o yung ating second coat so sa ating ginawang breading mix o yung tinatawag na dry method. So wet dry method. So sana ay naguluhan kayo at naliwanagan pala. So dito nga sa pag-coat ng ating fried chicken ay dapat natin itong lamas-lamasin para talaga maging maganda yung kanyang texture at kumapit din yung harina. At sa paglamas-lamas natin, idiin natin pagkatapos natin yung gawin ay atin itong ipagpag para maging flaky yung kanyang texture. At dito naman sa pagluto ng ating fried chicken dapat sakto sa init yung inyong mantika bago natin isalang. At dapat may space tayo at wag tayong mag-overcrowd sa ating pagluluto ng fried chicken para po makabuka talaga yung breading o yung coatings ng ating fried chicken. At dapat din medyo madamihan natin yung ating mantika para talaga maganda yung kanyang luto. Madalas na problema ng iba ay kung bakit daw natatanggal yung kanilang mga coatings sa kanilang fried chicken. Sa tingin ko ay medyo mahina lang ang kanilang apoy o yung init ng kanilang mantika bago nila sinalang yung kanilang fried chicken. So dapat talaga ay sakto sa init bago natin ito salangan ng mga manok para maging maganda yung kanyang texture. At sa init na pa ng ating mantika ay dapat naka 350 degrees Celsius. At after nyan, after 3 minutes bago nyo siya galawin, wag nyo munang halu-haluin agad para hindi matanggal yung kanyang mga balat o yung kanyang coating. So ang cooking time ng ating fried chicken ay 10 to 12 minutes. At yung palatandaan na okay na ito ay kapag lumutang na at kulay golden brown na yung ating fried chicken. So yan mga kabitsin, nakikita nyo yung ating nilulutong fried chicken ay indicate na yan na malapit na maluto kasi nakalutang na siya at maganda na yung kanyang kulay. So dito nga ay naluto na yung ating fried chicken at sana ay nakuha nyo yung ating mga tips at mga
diskarte kung paano magluto ng masarap na crispy fried chicken. At kung umabot ka nga sa mga puntong ito ay paki-comment naman sa baba kung taga saan ka para malaman naman natin kung hanggang saan umabot yung ating video. So ito na yung ating ginawa guys. Tingnan nyo guys kung gaano ka crispy. Yan, so tikman natin. Yan o. Grabe. Tamang-tama lang yung kanyang coatings dahil to sa ating ginawang wet dry method. Yan, tikman natin mga kabitsin na. Grabe, ang crispy, init pa. Yun o, yung gano'n ka-juicy mga kabitsin. Ang ganda ng ating bagong recipe, oh. Ang sarap. Crispy tsaka juicy. So yun lang mga kabitsino, at sana ay meron kayong nakuha mga idea, at kung meron kayong mga katanungan tungkol sa pagluluto ng fried chicken ay huwag kayong mahiya mag-comment sa baba at atin niyang pag-usapan. At hanggang dito na nga lang yung ating video mga kabitsin. Maraming salamat. Sana ay lahat tayo ay umangat sa buhay. Bye bye!